Guys, so ayan guys ang aming neighbor. So ayan guys ang aming neighborhood. So yun guys, hello everyone. Kamusta po kayo dyan? So shout out muna tayo guys. Shout out sa mga bago nating subscribers, and we would like to say thank you so much to Lemeco family, kay Ate Apple, Kuya Howard. Thank you so much sa pag-reply nyo sa amin kapag may question kami about dito sa mga inaayos naming papers. So, yun guys, we're very thankful guys kasi yun, actually 3 weeks na kami dito sa Edmonton and everything is okay na. And yun, iniintay na lang namin guys yung pag-release ng ng mga new IDs namin. So actually na-receive na namin yung driver license namin last Friday. And yun guys, napaka-smooth talaga. Thumbs up talaga ako sa mga sa mga in terms of government processing dito sa hindi lang dito sa Alberta actually, kahit sa Newfoundland and Labrador is napaka-accessible and napaka-convenience actually ng mga processing kasi yun, basta natutuwa ako unlike sa ibang na experience nung nandun kami sa sa Middle East and sa Philippines. So sobrang iba actually. So yun guys, ang mga bagay na na-experience namin nung pagdating namin dito na nag-transfer kami is i-share ko sa inyo guys ano ba yung mga dapat na kailangang i-prepared guys kapag magta-transfer kayo ng mga documents or mga IDs from other province. So the first thing is very important, dala nyo yung dapat nakahingi kayo ng contract of lease dun sa bago nyong landlord actually. And then, what else? Dala nyo yung mga original documents nyo kasi like birth certificate, confirmation of permanent residence guys, kailangan yon. Even you have permanent residence card. Kasi ang PR card daw is may expiration. Kaya hinihingi din nila yung COPR. Kasi ang COPR guys ay walang expiration. So yun ay ginamit namin COPR. Hiningi din siya sa school ng anak ko. And yung other things na hiningi sa anak ko is syempre hiningi ko yung mga documents from the school. Nag-request ako dun sa principal 1 month before, 1.5 months ako nag-request kay school para pag alis namin, last day ng school ng anak ko is naka-ready na yung mga documents niya. So, prepared na din. So, yon. And, in terms of malapit lang kasi dito yung registry dito sa bahay namin. So, it's like 5 minutes walk lang. And nagpahinga lang kami ng 2 days guys. Inasikaso na agad namin yung health card namin at saka PR card. Driver license na matransfer dito sa Alberta, Canada. So, marami nagsasabi na okay lang kasi within 3 months pwede mo pa naman siyang gamitin. Yes, pwede po talaga siyang gamitin within 3 months. But the good thing is the earlier is the better, 'di ba? Kasi syempre may other things pa tayo nang gagawin at gagawin din naman natin para sa akin, 'di ba? Gagawin mo din, bakit ipagpapatagal mo pa, 'di ba? So, 'yun. Yung mga documents na yun hiningi and dun mismo sa registry na yun, dun mo na lahat aayusin. So dapat dala niyo yung birth certificate kasi pag nag-ayos ka naman, kami mag-asawa, kahit nasa school ang anak namin, hindi na kailangan ng personal appearance ng bata, ng anak namin na panganay. Nasa school siya, tapos kami na nag-asikaso. So nung inasikaso niya sa akin, sa kay husband, tsaka sa dalawang anak namin, so sabay-sabay na siya na inasikaso. So, yun. Siya, mabilis lang actually. It's like,
Kasi apat kami, 'di ba? Parang ano siya, umabot kami ng 2.5 hours. 2.5 hours nga ba? Oh, tapang 2.5 hours. Kasi yung nag-assist sa amin is, ano, si ate, parang hindi pa niya totally kabisado yung ano, kasi hindi namin dala nun yung isang ano ni daddy, isang license, yung original, yung professional license niya, hindi niya dala. Tapos ang dala niya is yung isang ano, novice license. Pero meron kaming soft copy. Tapos sabi niya kailangan daw ano talaga ID, which is hindi naman pala kailangan. So yung heads yung nag-asikaso sa amin na pwede mo namang ano, kaya lang kami natagal. But overall mabilis lang yung ano. Hindi naman kami parang natagal lang kami kasi medyo maaga kami dumating. So ayun, nag-intay pa kami na ma-open, but overall okay na. So right now, ang inaasikaso na lang namin is yung family doctor. Nag-intay na lang kami ng final ng confirmation for family doctor, and yung sa namin sa dentist. Yung sa school okay na. Nakakatuwa kasi na unti-unti nang nasasanay yung anak namin. So actually, ilang weeks na lang yung remaining days nila para sa school. Weeks na lang. Like, 3rd week of June, bakasyon na sila. So, dito niya tatapusin yung grade 2 niya. And the difference from others sa school ng anak ko sa Newfoundland Labrador is more on Canadian yung mga kaklase niya doon. And dito is multicultural talaga. Iba-iba. May puti, may basta iba-iba. Pero marami din siyang kaklase mga Pilipino. So, yun guys, nakakatuwa kasi unti-unti na namin nakakabisado yung Edmonton and the types of people here, and we are very happy na makamit pa tsaka nakapag-visit na kami sa mga friends namin and family here. So nakapasyal na din kami ng pakonti-konti, hindi pa masyado kasi si daddy is wala pang fixed na schedule. So right now nag-overtime siya kasi kulang sila ng staff. So maybe soon makapag-visit kami ng mas madalas. Yon, especially kapag walang pasok yung panganay namin para ma-explore natin ang Alberta. So, yon, thank you so much sa mga new friends namin dito. Kay Kuya Ron, kay Ate Marie, thank you so much. Kay Ate Eli, and dun sa mga katrabaho ni Daddy, thank you so much. Kasi sobrang babait nyo, and sa mga help nyo sa amin and advice sa bagong place namin dito, starting a new place and as a family. And of course, we enjoy the weather here in Edmonton, and soon we will update you for other things na pwede makatulong sa inyo guys. So that's all for today, and thank you guys sa mga subscribers natin and mga viewers. Don't forget to subscribe our YouTube channel, Saminado Family. Thank you. Bye for now. I know you got all dressed up for the club.